Sa isang iglap lang, isang malakas na sampal ang umalingaungaw sa gitna ng mataong plaza. Tumigil ang ingay, huminto ang oras, at lahat na mata ay napako sa matandang babaeng halos bumagsak sa lupa, habang ang binatang mayamang ngumiti ng mayabang ay walang kaalam-alam na sa sandaling iyon, sinira na niya ang sarili niyang kinabukasan. Hindi pa sumisikat ng todo ang araw nang magsimulang mapuno ang Plaza San Rafael. Karaniwang araw iyon, mga tindera ng prutas na sumisigaw ng presyo, mga estudyanteng nagmamadaling pumasok sa kles, mga empleyadong may hawak na cup at cellphone, at mga pulis na paikot-ikot lang, sanay na sa ingay ng lungsod. Sa isang gilid ng plaza, may matandang babaeng nakaupo sa bangkong kahoy. Payat, kulubot ang balat, at suot ang kupas na bestida na tila ilang dekada nang inulit-ulit na ginagamit. May hawak siyang maliit na bayong na may lamang ilang bungkos na sampagita. Siya si Lola Isabela. Tahimik lang siya roon. Hindi na mamalimos. Hindi rin mapilit magbenta. Kapag may dumaan, mahina lang siyang magsasabi, sampagita po pang-alay. Kadalasan, hindi siya pinapansin. Sanay na siya. Sa edad niyang higit 70, natutunan na niyang hindi lahat ng tao ay marunong lumingon sa mga tulad niya. Sa kabilang dulo ng plaza, dumating ang isang mamahaling itim na kotse. Huminto ito sa gitna ng kalsada kahit bawal. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang binatang nakadesigner na polo, relo na kintab, at sapatos na halatang mas mahal pa sa kabuwang kinikita ng karamihan sa mga tao roon sa loob na isang taon. Si Renzo Villarreal. Anak ng isang makapangyarihang negosyante. Kilala sa lungsod bilang Batang Hari. Lahat ng gusto niya, nakukuha. Lahat ng sumalungat sa kanya, nawawala. Bata pa lang siya, tinuruan na siyang pera ang sagot sa lahat, at kung hindi gumana ang pera, takot ang kasunod. Bakit ba ang daming taong walang disiplina rito? Irritableng sabi niya habang inaayos ang salamin sa mata. Let na nga ako, wala pang parking. Sumenyas ang driver na bumaba rin. Sir, saglit lang po kayo rito. Babalikan ko agad ang kots. Hindi sumagot si Renzo. Diretso siyang naglakad, tila kanya ang buong plaza. Ang mga tao, kusa nang umiwas. May ilan na nagbulungan. Siya yan, di ba? Anak ni Villarreal. Ingatan mo yan. Masamang makabangga yan. Habang naglalakad si Renzo, hindi niya napansing may maliit na sampagita na nahulog mula sa bayong ni Lola Isabela at gumulong sa daanan. Natapakan niya ito. Madulas. Bahagya siyang natisod. Ano ba to? Sigaw niya, galit na galit. Tumigil ang lahat. Lumingon siya sa pinanggalingan ng bulaklak. Doon niya nakita si Lola Isabela, nakaupo, nanginginig ang kamay, pilit inaabot ang nahulog na sampagita. Pasensya na po, mahinang sabi na matanda. Hindi ko po sinasadya. Pero hindi iyon ang narinig ni Renzo. Ang narinig niya ay isang insulto sa kanyang ego. Pasensya, nilapitan niya ang matanda. Alam mo ba kung magkano tong sapatos ko? Isang tapak lang sa basura mo, muntik na akong mapahamak. Napatayo si Lola Isabela, hawak ang bayong sa dibdib. Anak, pasensya na talaga. Wala po akong intensyon. Hindi na siya pinatapos. Sa harap ng dose-dose ng tao, itinaas ni Renzo ang kamay niya at buong lakas na sinampal ang matanda. Ike. Napatras si Lola Isabela. Bumagsak ang bayong. Kumalat ang mga sampagita sa sahig. Napaluhod siya, hawak ang pisngi, nanginggilid ang luha, pero walang sigaw, walang galit. Tahimik ang plaza. Walang gumalaw. Walang nagsalita. May isang batang lalaki ang napahawak sa braso ng ina niya. Mama, pero hinila lang siya palayo. Huwag kang makialam. Tumayo si Renzo, hingal na hingal sa galit. Tandaan mo yan, sabi niya sa matanda. Sa susunod, dumaan ka sa gilid. Hindi kayo bagay sa gitna ng mundo. Marahan niyang itinapon ang ilang barya sa harap ni Lola Isabela. Linisin mo yan. Yan lang ang halaga niyo rito. Pinulot ni Lola Isabela ang bayong. Nanginginig ang kamay niya, pero ang mukha niya, kalmado. Tumingin siya kay Renzo, diretso sa mga mata. Anak, mahinahon niyang sabi, ang pera, nawawala. Pero ang ginawa mong ngayon, may kapalit yan. Napatawa si Renzo. Malakas. Mayabang. Banta ba yan? Lumingon siya sa paligid. Narinig niyo yan? Isang matandang pulubi, binabantaan ako. Walang sumagot. Walang lumaban.
Umiling si Renzo at naglakad palayo. Sa isip niya, tapos na ang eksena. Isa na namang patunay na untouchable siya. Pero hindi niya napansin ang isang lalaking nakabarong na kanina pa nakatayo sa lilim ng puno, tahimik na pinagmamasdan ang lahat. May hawak itong cellphone at may kausap. Opo, nasaksihan ko po mismo, mababa ngunit matatag ang boses. Siya po. Walang duda. Lumapit ang lalaki kay Lola Isabela, inalalayan siya makatayo. Ayos lang po ba kayo, nanay? Tanong niya. Ngumiti ang matanda. Mahina pero buo. Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Nanay, tila may bigat ang salitang iyon sa bibig ng lalaki. Handa na po ba kayo? Tumingin si Lola Isabela sa direksyong nilakaran ni Renzo. Hindi galit ang nasa mata niya, kundi lungkot. Hindi ko hiniling to, mahina niyang sabi. Pero may mga aral na kailangang matutunan sa paraang masakit. Sa di kalayuan, umandar ang kotse ni Renzo. Abala siya sa cellphone, tumatawa, nagkukuwento sa kausap. Wala, bro. Isang matanda lang. Kala mo kung sino. Hindi niya alam na sa likod ng katahimikan na plaza, may mga matang gising na. May mga pangalang nabanggit na. At may isang katotohanang unti-unting lalabas, isang katotohanang dudurog sa mundo niyang puno ng yabang. Habang pinupulot ni Lola Isabela ang huling sampagita, bumulong siya sa sarili, halos hindi marinig. Kung alam mo lang, anak, kung sino ang sinaktan mo. At sa sandaling iyon, nagsimula na ang pagbabalik ng karma, hindi nakatulog na maayos si Renzo Villarreal ng gabing iyon. Hindi dahil sa konsensya, wala siyang ganoon, kundi dahil sa inis. Paulit-ulit sa isip niya ang mukha na matandang babae, ang tahimik nitong mga mata, at ang kakaibang tono ng boses nito nang sabihin ang mga salitang, may kapalit yan. Mga dramatikong pulubi, bulong niya sa sarili habang bumabangon mula sa kama niyang kasing laki na maliit na sala na ordinaryong bahay. Pinindot niya ang intercom. Kap. Yung imported. Gayon. Sa ibaba ng mansyon, abala na ang mga kasambahay. Walang nagsasalita ng hindi kailangan. Sa bahay ng mga Villarreal, ang katahimikan ay hindi kapayapaan, ito ay takot. Ang ama ni Renzo na si Gustavo Villarreal ang nagtatag na imperyo ng real estate, bangko, at konstruksyon. Isang tawag lang nito, pwedeng magsara ang negosyo ng kahit sino. Isang pirma lang, pwedeng mawala ang trabaho ng libo-libo. At si Renzo ang nag-isang tagapagmana. Sir, maingat na sabi ng personal assistant niya habang inaabot ang tablet, may trending na video po mula kahapon. Sumimanggot si Renzo. Ano na naman? Ipinakita ng assistant ang screen. Isang shaki video, halatang kuha mula sa cellphone. Kita ang plaza. Kita ang sampal. Kita ang matandang babaeng napaluhod. Millions of views. Mga komento ang bumungad. Walang modo. Kahit kaano kayaman, walang karapatang manakit na matanda. Nasaan ang hustisya? Grabe. Tahimik lang ang lahat. Nakakatakot ang kapangyarihan ng pera. Biglang ibinato ni Renzo ang tablet sa sofa. Tanggalin niyo yan. Tawagan niyo ang mga admin. Bayaran niyo kung kailangan. Opo, sir, nanginginig na sagot ng assistant. Sa parehong oras, sa isang lumang bahay sa labas ng lungsod, maingat na binabasa ni Lola Isabela ang diaryo. Nakasuot siya ng parehong simpleng bestida, nakaupo sa harap ng bintanang kahoy. Walang bakas na kahirapan sa loob ng bahay, simple lang, pero malinis, maayos, at tahimik. May mga lumang litreto sa dingding, mga sandalo, mga seremonya, mga lalaking nakabarong at medalya. Pumasok ang lalaking nakabarong kahapon sa plaza. Tinawag siyang nanay. Sumikat na po, sabi niya, iniabot ang cellphone. Buong bansa na ang nakakita. Tumingin si Lola Isabela sandali, saka ibinalik ang cellphone. Hindi ko kailangan makita. Pero nanay, sabi ng lalaki, oras na po para magsalita kayo. Handa na ang lahat. Umiling siya. Hindi pa. Sa mata ng lalaki, may pag-alala, may respeto, at may takot, hindi para sa kanya, kundi para sa kung ano ang darating. Samantala, sa opisina ng Villarreal Group, nagkaroon na emergency meeting. Nandoon ang mga abogado, YAR team, at mga executive. Damage control, sabi na isang YAR manager. Kailangan nating palabasin na scripted o provocation. May record ba yung matanda? Tanong na isa. Baka may kaso, baka professional scammer. Ngumisi si Renzo. Kahit ano. Ayusin nyo.
Ngunit may isang abogado ang hindi nagsasalita. Matanda na, may puting buhok. Siya si Attorney Salvador Reyes, matagal ng legal advisor ng pamilya. Renzo, dahan-dahan niyang sabi, alam mo ba ang pangalan ng babaeng yan? Bakit mahalaga? Irritableng sagot ni Renzo. Huminga ng malalim ang abogado. May kahawig siya. Kahawig nino? Na isang taong hindi natin dapat kalitin. Tumawa si Renzo. Ati, huwag niyo akong takutin sa mga multo na nakaraan. Pero hindi tumawa ang abogado. Sa hapon ding iyon, dumating si Renzo sa isang eksklusibong event, fundraising gala para sa social responsibility. Ironya ang tema. Pagpasok niya, may mga bulong. May mga matang umiwas. May mga taong deti nakangiti, gayo'y pilit. Isang babaeng mayamang kilala niya ang lumapit. Renzo, totoo ba yung video? Exaggerated, malamig niyang sagot. Walang alam ang mga tao. Ngunit sa loob-loob niya, may kakaibang kaba. Sa kabilang dulo ng ballroom, may isang grupo ng mga opisyal ng gobyerno. Isang general ang nandoon, may hawak na baston. Nang makita niya si Renzo, biglang nagbago ang ekspresyon niya. Siya ba yan? Bulong na general sa katabi. Ang batang yan? Opo, sagot ng isa. Anak ni Villarreal. Napailing ang general. Kung alam lang niya. Kinabukasan, isang subpoena ang dumating sa Villarreal Group. Audit. Investigasyon. Isang proyekto ang sinuspinde. Sunod-sunod. Hindi ito normal, sigaw ni Renzo sa ama niya. May gumagalaw sa likod. Tahimik si Gustavo Villarreal. Hawak niya ang isang lumang folder. Sa loob nito, may litreto ng isang batang babae, mas bata, mas malakas, ngunit ang mga mata, pareho. Renzo, mabigat ang boses na ama niya. Naalala mo ba si Isabela Reyes? Nanlaki ang mata ni Renzo. Sino? Isinara ni Gustavo ang folder. Ang babaeng minsang nagligtas sa buhay ko. Ang babaeng may kapangyarihang hindi nakikita. Sa parehong oras, naglalakad si Lola Isabela sa isang pasilyo na isang gusaling hindi alam na publiko. Mga guwardiya ang bumabati sa kanya ng may respeto. Magandang hapon po, madam. Tumango siya. Magandang hapon. Huminto siya sa harap ng isang pinto. Huminga siya ng malalim. Hindi ko ginusto ang kahihiyang ito, bulong niya. Pero kung ito ang paraan para matuto ang isang bata, handa akong harapin. Sa labas, patuloy ang pagbagsak ng mundo ni Renzo. Hindi pa niya alam kung sino talaga ang sinaktan niya. At sa katahimikan na isang silid na puno na kapangyarihan, naghihintay ang katotohanan, hindi na may tago ni Renzo ang kaba. Sa bawat pagring ng telepono, sa bawat pagdating ng email, pakiramdam niya ay may unti-unting humihila pababa sa kanya, parang lubid na deity siya ang may hawak, pero ngayoy siya na ang nakagapos. Sir, mahinang sabi ng assistant niya, tumawag po ang bangko. Pansamantalang naka-freeze ang isa sa major accounts dahil sa investigasyon. Ano? Sigaw ni Renzo, tumayo bigla. Impossible yan. Kami ang pinakamalaking investor nila. Opo, sir, pero may direktiba raw po mula sa itaas. Sinong itaas? Nanginginig ang boses niya sa galit at takot. Walang naisagot ang assistant. Sa unang pagkakataon sa buhay ni Renzo, nakaamdam siya ng kawalan ng kontrol. Hindi ito simpleng eskandalo. Hindi ito basta isyong kayang tabunan na pera. May sistemang gumagalaw, tahimik pero mabigat. Samantala, sa isang silid na may makakapal na kurtina at malamig na ilaw, nakaupo si Lola Isabela sa harap ng mahabang mesa. Nakapaligid sa kanya ang mga lalaking may ranggo, mga opisyal, hukom, at leader na bihirang makita sa isang lugar. Nanay Isabela, magalang nasabi na isang general, kumpirmado na po. Ang batang nanakit sa inyo ay si Renzo Villarreal. Tumango siya. Alam ko. Isang salita niyo lang po, sabi na isa pa, at pwede na naming. Itinaas ni Lola Isabela ang kamay niya. Hindi ako narito para maghiganti. Nagkatinginan ang mga lalaki. Narito ako, agpapatuloy niya, dahil matagal ko nang alam kung anong class na halimaw ang nabubo kapag ang kapangyarihan ay walang konsensya. Tahimik ang silid. Gusto kong harapin siya, sabi niya. Hindi bilang biktima. Hindi bilang pulubi. Kundi bilang katotohanan. Sa parehong araw, ipinatawag si Renzo sa isang closed-door inquiry. Walang media. Walang kaibigan. Tanging ang ama niya at si Attorney Reyes ang kasama.
Habang papasok siya sa gusali, napansin niya ang mga gwardiya. Iba ang tindig. Iba ang paggalang. Parang hindi na siya ang sentro ng mundo. Dad, pabulong niyang sabi, anong nangyayari? Hindi siya sinagot ni Gustavo. Sa loob ng silid, may isang upuang bakante sa dulo ng mesa. Nakaupo roon ang isang matandang babae, nakasuot na maayos na barong-inspired na damit, maayos ang buhok, kuwid ang likod. Nanlaki ang mata ni Renzo. Siya yung Lola Isabela, malamig ngunit malinaw ang boses na ama niya. O mas kilala bilang Madam Isabela Reyes. Parang may bumagsak na bakal sa dibdib ni Renzo. Dating Chief Ethics Commissioner ng National Defense, dagdag ni Attorney Reyes. At isa sa mga taong naglatag ng mga batas na sumusuring ngayon sa atin. Hindi makapagsalita si Renzo. Ang babaeng sinampal niya, ang ininsulto, hinagisan ng barya, ay isa sa mga pangalan na binabanggit lang ng mga tao ng pabulong. Tumingin si Lola Isabela sa kanya. Walang galit. Walang tuwa. Tanging matinding lungkot. Bakit? Tanong niya. Isang salita lang, pero mabigat. Gusto ni Renzo magsinungaling. Gusto niya magpaliwanag. Pero sa unang pagkakataon, wala siyang mahanap na depensa. Hindi ko po alam, mahina niyang sabi. Hindi, sagot niya. Alam mo. Pinili mo. Tumayo si Lola Isabela. Hindi kita sisirain, Renzo. Kayang gawin yan ng sistema. Ang gusto kong makita ay kung may natitira pang tao sa likod ng kayamanan mo. Napayuko si Renzo. Sa paligid niya, walang pumapalakpak. Walang umaawat. Lahat ay naghihintay. Lalabas ito sa publiko, sabi na General. Lahat. Namilog ang mata ni Renzo. Lahat? Ang video, dagdag ni Attorney Reyes. At ang buong konteksto. Biglang bumalik sa alaala niya ang sampal. Ang mga matang nakatingin. Ang katahimikan na plaza. Sa unang pagkakataon, ramdam niya ang hiya, hindi dahil nahuli siya, kundi dahil nakita siya. Paglabas nila ng gusali, nandoon ang media. Mga kamera. Mga mikropono. Renzo, totoo bang sinampal mo ang isang dating opisyal ng gobyerno? Anong masasabi mo sa pagiging bastos mo sa isang matanda? Hindi makalapit si Renzo. Napaatras siya, parang bata. Sa likod niya, dumaan si Lola Isabela. Huminto siya saglit at humarap sa mga kamera. Hindi ako humihingi ng awa, malinaw niyang sabi. Humihingi ako ng alaala. Alalahanin natin kung paano tayo naging ganito. Tahimik ang lahat. Sa gabing iyon, mag-isa si Renzo sa kwarto niya. Walang cellphone. Walang koneksyon. Tanging ang bigat ng ginawa niya. Sa salamin, nakita niya ang sarili niya, hindi bilang mayaman, hindi bilang makapangyarihan, kundi bilang isang batang walang natutunang respeto. At doon niya unang naintindihan, ang karma, hindi palaging galit. Minsan, ito ay katotohanang humaharap sa iyo ng walang sigaw, hindi na bumalik ang dating mundo ni Renzo matapos ang gabing iyon. Kinaumagahan, wala na ang mamahaling kotse sa garahe. Ang mga credit card niya, cancelled. Ang mga kaibigang dating araw-araw tumatawag, biglang tahimik. Para bang sabay-sabay nagpasya ang mundo na iwan siya sa gitna ng katahimikan na siya mismo ang lumikha. Sa sala ng mansyon, nakaupo si Gustavo Villarreal. Hindi na siya mukhang higante. Mukha na lang siyang matandang pagod. Hindi ko na kayang pigilan, mabigat niyang sabi. Lahat ng proyekto, sinisilip. Lahat ng kasunduan, binubuksan. At higit sa lahat nawawala ang tiwala. Dahil sa isang sampal, halos pabulong na tanong ni Renzo. Umiling ang ama niya. Hindi. Dahil sa kung ano ang ipinakita ng sampal na iyon. Tumahimik si Renzo. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang sarili hindi bilang sentro ng kapangyarihan, kundi bilang dahilan ng pagbagsak nito. Samantala, sa isang paaralang pampubliko sa gilid ng lungsod, may isang simpleng programa para sa mga kabataan, values formation, leadership, at social responsibility. Walang media. Walang engranding entablado. Doon dumating si Lola Isabela. Hindi siya ipinakilala bilang dating opisyal. Hindi bilang makapangyarihan. Ipinakilala siya bilang isang lola na may kwento. Marami sa inyo, sabi niya sa mga estudyante, ang isipin ng lakas ay sigaw. O kamao. O pera. Pero ang tunay na lakas ay pagpipigil. May isang batang lalaki ang nagtaas ng kamay.
Lola, paano po kung may nanakit sa inyo? Gumiti si Lola Isabela. Masakit. Pero mas masakit ang mabuhay na walang natutunan. Sa labas ng paaralan, nakatayo si Renzo. Hindi bilang bisita ng karangyaan, kundi bilang inatasan ng korte, community service, bahagi ng kasunduan upang maiwasan ang mas mabigat na kaso. Simpleng damit. Walang relo. Walang yeya. Nakatingin siya kay Lola Isabela mula sa malayo. Sa bawat salita nito, parang may unti-unting nagbubukas sa loob niya, isang bahagi ng sarili niyang matagal nang nakabaon. Matapos ang programa, lumapit siya. Mabagal. Mabigat ang bawat hakbang. Lola, mahina niyang sabi. Tumingin siya rito. Renzo. Hindi niya inaasahan na tatawagin siya sa pangalan. Hindi ako humihingi ng tawad para makaligtas, sabi niya, nanginginig ang boses. Humihingi ako ng tawad dahil mali ako. Tahimik si Lola Isabela. Matagal. Mahirap ang tunay na paghingi ng tawad, sabi niya sa wakas. Dahil wala itong kapalit. Tumango si Renzo. Handa kong harapin ang kahit ano. Hindi kahit ano ang kailangan mo, sagot niya. Kundi ang araw-araw na pagpili na maging tao. Sa mga sumunod na linggo, nakita ng lungsod ang isang bagong eksena. Si Renzo, naglilinis ng plaza. Siya mismo ang nagwawalis sa lugar kung saan niya sinampal ang matanda. Walang kamera. Walang press release. May mga taong dumaraan. May mga bumubulong. May mga tumatawa. May mga galit pa rin. Isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. Masakit ba ang walis? Umiling si Renzo. Mas masakit po ang alaala. Tumango ang matanda at nagpatuloy sa paglakad. Sa isang press conference, tinanong si Lola Isabela kung bakit hindi niya tinuluyang pinabagsak ang batang Villarreal. Madaling sirain ang tao, sagot niya. Mas mahirap buuin. At sa mga salitang iyon, nagsimulang magbago ang tono ng usapan sa buong bansa, mula sa galit, patungo sa tanong, paano tayo nagiging ganito? Sa isang tahimik na gabi, bumalik si Renzo sa plaza. Walang tao. Umupo siya sa parehong bangko. Sa isip niya, naroon pa rin ang tunog na sampal. Pero ngayon, may kasunod na tunog, ang walis sa semento, ang mga salitang hindi niya narinig noon, at ang bigat na isang aral na huli man dumating ay dumating pa rin. Sa malayo, may isang babaeng naglalakad ng dahan-dahan. May hawak na maliit na bayong. Napangiti si Renzo, hindi dahil masaya, kundi dahil sa wakas, marunong na siyang tumingin. Dumating ang araw na tuluyang naharap si Renzo sa hukuman ng publiko, hindi sa loob ng korte, kundi sa harap ng sarili niyang konsensya. Wala nang sigaw ng galit sa social media, wala nang trending na video. Ang natira ay ang tahimik na tanong na hindi na niya matakasan. Ano ang gagawin mo kapag wala ka na may tatago? Sa huling linggo ng kanyang community service, ipinabalik siya sa Plaza San Rafael. Parehong lugar, parehong bangko, parehong hangin. Pero ibang-iba ang tao. Maaga siyang dumating. Nagwalis, nag-ayos ng mga upuan, at tinulungan ang mga tinderang magbuhat ng paninda. Walang nagutos. Walang nagbabantay. Ginawa niya dahil alam niyang kailangan. Isang babae ang lumapit, isang tinderang matagal nang naroon sa plaza. Ikaw yung bata noon, di ba? Tanong nito. Tumango si Renzo. Opo. Tiningnan siya ng babae mula ulo hanggang paa. Hindi kita pinatawad noon. Huminga ng malalim si Renzo. Hindi ko po hinihingi. Tahimik ang babae saglit. Sa kanya inyabot ang isang bote ng tubig. Pero nakikita-kita. Tinanggap ni Renzo ang bot. Sa maliit na kilos na iyon, parang may bahagyang gumaan sa dibdib niya. Maya-maya, dumating si Lola Isabela. Walang anunsyo. Walang kasamang opisyal. Tulad ng dati, simple. Tuwid ang tindig, malinaw ang mga mata. Lumapit si Renzo at yumuko ng bahagya. Lola. Gumiti siya. Tapos na ang serbisyo mo. Opo, sagot niya. Pero hindi pa tapos ang aral. Umupo sila sa parehong bangko kung saan nagsimula ang lahat. Ilang sandali silang tahimik, pinapanood ang mga dumadaang tao, mga batang naglalaro, mga magulang na pagod, mga matatandang mabagal maglakad. Alam mo, sabi ni Lola Isabela, hindi lahat na may kapangyarihan ay masama. At hindi lahat na mahirap ay mabuti. Pero ang sukatan ng tao ay kung paano siya kumilos kapag walang nanonood. Tumango si Renzo.
Noon, pakiramdam ko po untouchable ako. Gayon, tanong niya. Gayon, sagot ni Renzo, alam kong lahat ng kilos may bakas. Sa mga sumunod na buwan, unti-unting bumangon muli ang pangalan ng Villarreal, hindi sa dating anyo ng kayabangan, kundi sa mas tahimik na paraan. May mga proyektong isinara. May mga ari-ariang ibinenta. Pero may mga paaralang itinayo, may mga scholarship na binuksan, at may mga programang pinondohan, hindi para sa papuri, kundi para sa pananagutan. Si Renzo mismo ang pumupunta sa mga barangay. Hindi para magsalita bilang mayaman, kundi bilang isang taong nagkamali. Isang araw, may batang lalaki ang nagtanong sa kanya, "Kuya, natatakot ka ba sa karma?" Napangiti si Renzo. Hindi na. Kasi ang karma guro siya. Masakit, pero patas. Sa huling pagkakataon na nagkita sila ni Lola Isabela, nasa parehong plaza pa rin. Inabot niya kay Renzo ang isang bungkos na sampagita. Para saan po? Tanong niya. Para alalahanin, sagot niya. Hindi ang sampal, kundi ang pagkakataong nagbago ka. Tinanggap ni Renzo ang bulaklak. Sa gitna ng plaza, kung saan minsang namayani ang katahimikan ng takot, may bagong anyo ng katahimikan, ang katahimikan ng pagkatuto. Habang papalubog ang araw, umalis si Lola Isabela ng dahan-dahan. Walang palakpakan. Walang kamera. Tulad ng tunay na lakas, hindi kailangan na ingay. At naiwan si Renzo, hawak ang sampagita, malinaw na ang aral. Ang pera kayang bumili ng katahimikan, pero hindi ng kapatawaran. Ang kapangyarihan kayang magpatahimik ng tao, pero hindi ng konsensya. At ang respeto, hindi ito hinihingi, hindi ito binibili. Ito'y ipinapakita. Sa huli, ang pinakamabigat na sampal ay hindi yaong ibinigay ng kamay, kundi yaong ibinabalik ng buhay, sa tamang oras, sa tamang paraan, at dito nagtatapos ang kwento ni Renzo at ni Lola Isabela, isang paalala na sa mundong puno ng ingay, may mga aral na dumarating sa katahimikan. Hindi lahat na mahina ay talo. Hindi lahat ng malakas ay tama. At hindi lahat ng kapangyarihan ay nasusukat sa pera o impluensya. Minsan, ang tunay na lakas ay ang kakayahang pigilan ang sarili, igalang ang kapwa, at aminin ang pagkakamali bago pahuli ang lahat. Kung may natutunan ka sa kwentong ito, alalahanin mo ito sa araw-araw. Ang paggalang sa matatanda ay hindi tradisyon lang, ito ay salamin ng kung sino ka bilang tao. Dahil darating at darating ang araw na ang bawat kilos mo ay babalik sa'yo, hindi bilang parusa, kundi bilang aral. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong tumatama sa puso at nag-iwan na aral sa buhay. Hanggang sa susunod na kwento, ito ang paalala. Ang karma ay tahimik pero siguradong dumarating.